Okay, noong una, when I was young, ah, nung nag-aaral pa ako, may mga barkada ako at minsan sumasayaw kami, minsan pumapasyal kami sa lungsod, nag-i-enjoy. Pero every Sunday, talagang pumupunta talaga ako sa simbahan. Nagsisimba talaga ako. Ngayon, sinasabihan ako ng aking mga kaibigan, "Oy, lagi ka na lang nagsisimba. Baka lalampas ka sa langit. Sumusubra na yung kabanalan mo." Okay, so the word banal is there. Ngayon, isa kasi sa mga itinuturo sa atin ng Christianity or sa lahat ng mga religion ay talagang mahalaga para sa kanila ang kabanalan. Of course, kasi nga yan ay one of the command of God. Dito sa Leviticus chapter 11 verse 44, sinabi diyan, "Be ye holy or I am holy." So, para kailangan natin na masunod ang kagustuhan ng Diyos, kailangan natin magiging banal. Ngayon, ano ba ang kabanalan? So, ang kabanalan ay may dalawang level. Ang unang level ng kabanalan, ito yung pagiging banal dyan sa religion. Okay, so kapag pumapasok ka sa isang religion at sumusunod ka sa mga pamamaraan na itinuturo, mga batas na itinuturo ng iyong pastor, ministro, or evangelist, you become holy. Okay. That holiness is a preparatory level. Ngayon, sa Biblia, mayroon namang tinatawag din na holiness or saints under the level of the Most High. So, the first level is ito yung holiness in religion, and the highest level is the holiness in the Most High. So, ano ba itong Most High? Ito yung totoong hari which has the highest authority under the whole earth, under the whole heaven. So, kailan ba magkatawang tao ang totoong Most High King? So, naituro na natin yan, na that is noong February 15, 1981, dahil sa hula ni Propeta Daniel na sinasabi dyan, there will be 7 times from the fall of Babylon noong 539 BC, darating na sa lupa ang Most High King, at ang Most High King ay nandito na, inyo nang napapanood. So, lahat ng mga sumusunod dito ay nagiging banal sila in the highest state of holiness. Okay, so kapag nasa religion lang tayo, that is the lower state of holiness. Ngayon, kung pupunta tayo sa kasi nga, nung nasa religion pa tayo, kadalasan nga lang yung iba, dahil sa sobra nilang pag-focus sa kabanalan, minsan nagkakaroon ng disrespect sa ibang religion or paniniwala. Dahil halimbawa dito sa mga Protestant, itinuturo nila na ang pagiging holy is yung hindi tayo gumagawa ng mga rebolto. Dito naman sa kabilang banda, sa mga Katolik, hinayaan lang. Sa ibang religion naman, pagiging holy yung hindi ka kumakain sa mga baboy, mga mga pagkain na itinuturo sa Bible. At sa ibang religion naman, ang holiness nila ay tungkol sa pananamit, na kapag nagsusuot ka ng mataas na damit, you are holy. Sa ibang religion naman, kailangan naka-white ka. So, minsan, na-disrespect ng ibang religion yung ibang religion, kasi nga mayroon silang sariling school of thoughts or doctrine kung ano talaga ang standard, ano talaga ang tamang pagiging banal. Ngayon, kinikriticize nila ang ibang religion dahil sa palagay nila at sa kanilang pag-iisip is
tama talaga. So kagaya ngayon, naririnig natin may mga pastor na pinupulpog nila yung mga rebulto dahil iba daw sa doktrina ng Diyos, at mabasa daw natin sa batas ng Diyos na kailangan hindi tayo sasamba sa mga rebulto. So ngayon, they disrespect the belief of other religion dahil yun ang iniisip nila. Ngayon, dito naman sa sa Kingdom of Heaven, sa highest heavenly government, marami ang nagtatanong, Brad, ano ba yung point of view natin dyan? Pinupulpog ba rin ba natin yung mga rebulto? So dito sa Kingdom of Heaven, medyo nagre-respeto tayo sa mga Katoliko. So kung yun man ang kanilang paniniwala na mayroon silang mga rebulto, nire-respeto natin yan. Actually, sa mga pista nila, sumasali tayo sa mga pista nila. Nakikidisco tayo, nakiki-enjoy tayo dahil we respect their belief, and then we support whatever they think that are right, as long as hindi lang lumalabag sa batas ng Diyos at sa batas ng lupa. So marami ang nag-criticize sa atin dahil, Brad, ikaw ay nagtuturo ng holiness, bakit ka nagdidisco, bakit ka sumasali sa piyesta ng Katoliko, bakit ka sumasali ng sinulog, na masama yan. Okay, so sa atin, sa point of view natin dito sa Kingdom of Heaven, sa highest heavenly government, we respect all beliefs, we respect all religion. So part of our respect is to enjoy with them, as long as hindi lang lumalabag sa batas ng Diyos. Ngayon, yung mga criticism nila sa atin is based on their own lang. Hindi talaga sila nakabase kung ano talaga yung katotohanan sa Biblia. So ang Most High King kasi, this is the King for all the earth, for all the world. So kaya nga, we have the authority to rule. So ibig sabihin, we have the authority also to respect. Hindi naman ibig sabihin na nandyan ka sa katotohanan is dinidisrespect mo na yung paniniwala ng iba, pinupulpog mo na yung rebulto nila. So hindi naman yan ang tamang paraan ng pagtuturo ng katotohanan. So irespeto mo lang, kasi iisipin mo kung sarili mong picture pupunitin. So may picture ka tapos pupunitin, ano bang mangyayari? What do you feel? So kaya nga mayroong isang golden rule, sinabi dyan, do not do unto others what you do not want to do unto you. So okay, so go back to holiness. Brad, ano ba talaga ang pagiging holy? So ibig sabihin pala, Brad, kasi sa ibang religious form, kapag umiinom ka daw, hindi ka na banal. Okay. So dito naman sa Kingdom of Heaven, umiinom tayo but in moderation lang. Hindi natin itinuturo dito na kailangan din ng mga members araw-araw na lang din na maglalasing. So dito kasi is pwede tayong uminom kung occasion, may birthday, may pista or whatever na okasyon dyan, or nag-usap tayo ng kaibigan nyo, pero kailangan on moderation lang, hindi yung pasubraan na. So Brad, hindi na daw banal kapag umiinom na. So anyway, that's your point of view as a religious person. Pero kami kasi dito sa Kingdom of Heaven, we are living in the highest form of system. So dito sa Kingdom of Heaven or the highest heavenly government, medyo nag-transcend na tayo, nag-elevate na tayo sa highest form of system. So yung religious way ay medyo nire-respeto na lang natin, but iniiwanan na natin yon. So dito, we respect all manner of person and all manner of beliefs. So mas mahalaga ang respeto actually kaysa sa pagsunod mo dyan sa iyong tradisyon o yung paniniwala. Pag nawawala na yung respeto sa ibang paniniwala, mahirap yun. That you will fall into radical. Ngayon, kapag
sumunod ka dito sa trabaho ng Most High King at nagiging saints ka dito, nagiging banal ka dito, ano ba ang kahalagahan? So makikita natin ito sa Daniel chapter 7 verse 27. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. So ano itong saints? Ito yung mga banal dito sa kaharian. So kapag pumasok ka dito sa kaharian ng Most High King, nagiging banal ka, you will be called saints of the Most High. And what will happen to you? Sinabi dito, the dominion, the kingdom, and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom. Okay. This is an everlasting kingdom. So kapag sumakay ka dito sa kaharian ng Most High King, you are now living in an eternal kingdom. So kapag nandyan ka lang sa religion, that is not eternal. Ano ba yung eternal? Walang hanggang kaharian. So kung dyan ka lang sa religion, hindi yan forever. Hindi yan walang hanggan. So dito lang yan sa lupa sila banal. Pero doon sa langit, hindi pa yan kumpleto. So para makumpleto ang iyong kabanalan, kailangan pumasok ka dito sa kaharian ng Most High King. Kaya nga itinuturo natin na nandito na ang Most High King. Ngayon kung hindi ka sumunod dito at umaayaw ka talaga, sumusunod ka talaga sa iyong tradition, you are now under the rule of Lucifer. Kasi sinabi dito sa sa Isaiah chapter 14, sinabi dito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, the son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said into thine heart, I will ascend into heaven, and I will exalt my throne above the stars of God, and I will sit upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Okay. Pinakabuo dyan, I will be like the Most High. So nandito na ang Most High King. Tapos gagawa kayo ng ibang kaharian dyan. It means you are imitating the authority of the Most High. So you are under the rule of Lucifer, which imitates, na gumagaya sa kaharian ni Most High. So napakahalaga kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay naniniwala sa Diyos, kailangan mo nang pumasok ngayon dito sa kaharian ng Most High King. At kapag hindi ka pumasok dito, you are under the rule of Lucifer. Kasi nga si Lucifer, ang trabaho niya, he is going to imitate. Mayroon ng hari dito ang Diyos, ang Most High King, hindi ka pa rin sumunod, and you are saying na yung kaharian mo ay tama, you are now imitating. Kasi nga sa Bible, there is only one kingdom that will rule, and there will be only one king, that is the Most High King, which has the highest authority. At nandito na ngayon, nagkatawang tao na sa lupa, which is the Spirit of Truth. So yung iba kasi, hindi sila naniniwala, Brad. Kasi Brad, yung Espiritu, Brad, hindi yan pwede magiging tao. Kasi dito tinuturo natin dito na yung Spirit of Truth ay nagkatawang tao. Hindi daw sila maniniwala kasi Espiritu lang. Ganon din kasi yun dati nung si Kristo din ay nandoon sa Israel. Si Jesus Christ ay isang berbo noon. Ano ba itong berbo? He is a word. At hindi sila maniniwala kasi ano ba yan? Ang berbo magkatawang tao. Pero anything is possible with God. So nagkatawang tao talaga si Jesus Christ dito doon sa Israel. Ang berbo ay nagkatawang tao. Ngayon, ang espiritu naman, hindi sila maniniwala kasi espiritu lang daw. Hindi daw pwedeng magkatawang tao. So sinabi dyan ni Jesus Christ, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. So ang susunod na hari pala ay ang pagkatawang tao ng Espiritu, ang Most High King. So napakahalaga dahil kung hindi ka nagpapasakop dito, hindi ka sumasakay sa kaharian ng Most High King, you will not be saved, and your salvation is not complete. So makikita natin yan sa Daniel chapter 7 verse 27, kung saan talaga anong kaharian ba ang maglast
into eternity, which is the everlasting kingdom. It is the only kingdom which will last for eternity. Ito yung the kingdom of the Most High. Kaya hanapin mo yung Most High. So dyan sa Daniel chapter 4 verse 25 at sa buong chapter sinabi dyan, magkatawang tao siya, that is 7 times or 2,520 years from the fall of Babylon. That is 1981. Noong February 15, 1981, nagkatawang tao na ang Most High King dito sa lupa. At ang sino mang sumakay dito at nagpapasakop ay they are becoming the saints of the Most High kapag sinunod din nila ang mga batas at ang mga norms, ang mga dapat sundin dito sa kaharian. Kasi may mga iba din na nagpapamember pero isang buwan lang nagpapamember, isang taon umalis. So ibig sabihin hindi nila na-complete ang kanilang gawain, ang kanilang responsibility. So paano sila maligtas niyan? So kailangan ang endurance. Kagaya ng isang race. Kapag may nag-race na ng mga sasakyan or motor, ang pinakamahalaga talaga is ang endurance. Hindi pabilisan, kundi kung sino yung mag-overcome sa lahat ng mga trials. So dito kasi Brad, yung holiness Brad na nakikita namin is lang daw kasi being morally pure lang daw. So hindi yan sapat kasi yun ang itinuturo ng mundo ngayon. Pero saan ka ba makikinig sa morality? It must be from God. Kaya nga ang definition ng holiness is a total devotion to God. Okay. So, saan ba ang Diyos? Ito ang Most High King. So, kung ano yung mga sinasalita niya, kung ano yung mga sinasabi niya, yan ay mga salita galing sa Diyos. And when you follow Him, you are doing the total devotion of God. Pero kung nandoon ka lang sa mga pari, sa mga pastor, that is the preparatory holiness. Hindi pa yan kumpleto. So, nire-respeto din natin yun. So napakahalaga rin na nagtuturo sila doon, yung mga pastor, mga pari, kasi mayroon ang mga ideya ang mga tao. So kagaya ng elementary, high school at college, so napakahalaga sa mga student na dumadaan talaga sa elementary at saka sa high school kasi maring mahihirapan sila dito sa college kapag hindi sila dumadaan ng elementary, high school. So kaya hindi naman natin kinokondem yung pagtuturo ng mga pastor, mga ministro at mga pari. So napakahalaga din yun. Mahalaga din yun. So ang importante lang na ang isang tao na kapag nag-graduate na siya doon sa religion, dapat pumunta na siya dito at magpasakop na sa kaharian ng Most High King para makumpleto niya ang kanyang